Hello guys! For today's video, i-share ko nga pala sa inyo kung paano gumawa ng biryani chicken. So, start na natin na hugasan ang chicken. Tinatanggal ko nga pala yung mga pula-pula. Ano ba yan? Hindi ko alam kung ano yan. Dugo ata na namuo sa loob ng manok. Tapos, binalatan no? Tinanggalan ko ng skin and yan. Yung mga dugo-dugo. Ayan, tinanggal ko yung balat niya kasi yan ang normal na dapat sa biryani. Nauna ko na nga palang ilagay yung yogurt. Minix ko na rin nga pala dyan ang garam masala, biryani powder, garlic powder, onion powder, at ginger powder. And, ayan, last but not the least, ang ating paminta and turmeric powder. Turmeric powder, parang pampakulay lang siya, and pinigaan natin siya ng kalahating lemon. Mix natin dahil kailangan natin tong i-marinate ng at least 1 hour habang ginagawa natin ang ibang sangkap ng biryani. So, sa biryani, kailangan talaga is walang balat yung chicken mo. Hindi ko lang alam kung sa iba ginagawa may balat, pero kami kasi nasanay na yung chicken is walang balat. So, pag tinanggal naman natin ng balat, magagamit natin. Ayan, hinalo-halo ko nga lang pala dyan. Ayan, malinis naman po yung ating kamay. Hanggang sa ma-absorb ng ingredients ma-absorb ng chicken yung ingredients yun. Dito nga sa kabilang side, maghihiwa ako ng sibuyas. Maraming sibuyas ang aking binili. Ayan. 9 pieces yata yan. Dahil mura lang naman ang sibuyas, dadamihan natin. Actually, kulang pa yan. Dapat mas marami talaga. Yung tipong 20 pieces yung hihiwain mo. Kasi yan ang parang toppings niya. Yan yung pangdagdag sa sarap at aroma ng ating biryani. So, yan yung sakit nga ng mata ko habang naghihiwa ako nito or nagbabalat pala. Yan, start na natin na magbalat ng bawang. Iisa-isahin. Kailangan din natin ng bawang. Ayan, kailangan talaga pagka magluluto tayo dito, maaga. Kasi sobrang tagal po itong asikasuhin at i-prepare ang biryani chicken. Siguro na parami lang ang aking ingredients or sangkap na parami, kaya tumagal yung aking pagluluto. So, sa kabilang side, dito tayo, aayusin naman natin ang pagpapakuluan ng bigas. Ang bigas natin is basmati rice. So, ayan. Naglagay nga lang tayo dyan ng cinnamon stick, cardamom, hale, and parsley. Yan. Maghihiwa na tayo ng bawang. Hindi, mali. Maghihiwa na tayo ng luya and carrots. Patatas, ayan. Dinagdagan lang natin ito kasi kailangan natin ng panlagay sa pinaka-ilalim mamaya, para hindi masunog ang ating rice kapag ka-steam na natin. Prepare, ayan. Dinikdik ko na nga pala yung bawang tsaka luya. Ayan, kailangan talaga dikdik na dikdik. So, ayan, habang ginagawa ko yung ibang sangkap, hinahalo ko ang kanin. Pinakukuluan ko na siya. Tapos, ito, kailangan naghihiwa na rin ako ng sibuyas na pang ibabaw natin mamaya sa ating biryani. Ayun, nakakapagod nga lang pala gumawa ng biryani dahil sa sobrang dami nga ng sangkap nito, kailangan meron kang katulong ditong magluto. Niluto ko nga lang pala siya at least 70%. Hindi siya masyadong luto kasi i-steam pa natin yan. Ipapain-in pa natin kasama yung chicken. Ayan, wala tayong strainer para sa kanin. So, pagkalagay ko nga pala, nilagay ko muna dyan para at least habang ginagawa ko yung ibang sangkap, yung mga sibuyas at saka yung mga chicken at yung panimpla
hindi siya lumamig. Yan. Naghiwa na nga ako dito ng kamatis. At kaya syempre kailangan din natin ng sibuyas sa igigisa nating sarsa kung tawagin sa biryani. Kulang din yung kamatis dahil nga ang tagal ko na ding nagluto ng biryani, hindi ko na din malaan kung gaano kadami ba dapat ang ilalagay ng biryani. Pero alam ko dapat talaga sobrang dami kasi yung kumbaga sa menudo, kailangan talaga sarsa. Ayan, itong sibuyas na piniprito ko, sobrang tagal din. Siguro dahil sa kalan ko, mahina yung apoy. Ang tagal ko din siyang naluto. Kasi kailangan natin siyang igawing golden brown. Ayan, naiinip na nga yung mga sangkap ko dito. Niready ko na din yung cinnamon stick, cardamom, star anise, parsley, tsaka hale. And then, itong spices. Tsaka meron din siyang pasas, guys. After kong gawin tong sibuyas, matapos ko siyang pa-golden brown, is kailangan natin na isunod tong pasas. Ayan, after how many years, nakakangalay nga lang talaga to sa braso. Diyos ko, papayat yung braso natin dito. Ayan, kailangan. Medyo nag-golden brown na siya. At saka ang bango nito, guys, pagka ganyan na yung kulay. Ayan, iwasan lang po natin na masunog. Kasi, syempre, hindi na masarap pagka sobrang toasted na yan. Yung konting lang brown. Tapos, next ko na yung pasas. Prito lang natin siya. Buti maraming natira dun sa peanut na may halong pasas at nakakuha ako ng pangsahog. Ayan. Prito na din natin yung patatas at carrots. And then, sa kabilang kalan na, dahil naiinip na nga, alas 12 na nga ng time na yan, hindi pa rin ako natatapos magluto. Kinuha ko na yung isang kalan at dito sa kabilang kalan, nagigisa na ako ng luya. Ayan, init na nga ako. Nagpiprito na ako, tsaka nagigisa na ako ng sarsa. 2 kalan na talaga gamit ko dyan. So, hindi ko na nga napakita sa inyo dahil mga nagmamadali na nga ang aking mga kasama dahil nagugutom na sila. Alas 12 na nga at hindi pa rin ako tapos talaga. Sobrang nakakapagod din talaga ang magluto ng ganitong pagkain. Kailangan talaga maaga pa lang luto ka na. Naalala ko dati, nagluluto ako 10 a.m. Natatapos ako ng 2 p.m. Pero sa 2 p.m. naman na yon, tapos na po ang aking hugasan dahil sobrang dami nga naman ang ating gagamiting kaldero dito at ang mga lagayan. So, yan, ganyan lang siya. Ganyan yung itsura niya. Yung mantika na yan, kaya dumilaw yan dahil sa turmeric. Kasi nagprito na din ako ng chicken dyan. Inilagyan ko lang din pala ng konting asukal. Hindi ko pa natitikman yan. Pero sabi ko nga, hindi ko na siya titikman. Pero syempre, nag-alinlangan din ako. Yan, nilagay na nga natin yung pinritong chicken na ating minarinate kanina. Nang mahigit 1 oras ko din siyang na-marinate. Yan, nilagay ko lang siya. So, pagka talaga unang amoy mo dito, hindi ka mababanguhan. Katabi ko dyan yung anak ko habang nilalagay ko yan dahil siya ang taga-video ko. Nababahuan siya. Pero actually, ang bango niya. Ayan. Sobrang bango ng mga pampalasa dyan. Nakakatuwa lang kasi sa almost 4 years. Oo, 4 na taon. 4 na taon na akong hindi nakakatikim. May gusto pa akong lutuin na pagkain ng Arabo. Arabo? Hindi yan. Arabo talaga, hindi. Pagkain nila sa Middle East. Ito naman talaga yung mga pagkain nila eh. Kahit sino namang taga Middle East alam to. Biryani, makluba, matchbus. Yan, yung mga pagkain nila na kahalo na nga yung kanin at saka ulam. Tsaka doon guys, once
once a day lang po nagmi-meal. Matapos ko nga pala siyang igisa ng ilang minuto, ayan, inuna ko nga palang ilagay dyan yung mga patatas, carrots. Nilagay natin sa ilalim para at least habang nag-iin-in siya, mauunang masusunog yung ating patatas at carrots. Sumunod is yung kanin, and then toppings natin yung chicken. Para lang tayong gumagawa ng graham. Mango graham yarn. So, hindi, di ba? Biryani. Ganyan talaga ang step. Step by step tayo sa biryani para makuha natin ang tamang lasa. Sana nga lang may nasarapan. Sana nga lang mas dinamihan ko pa para may mga iba ring nakatikim. So, yan. Nilagay natin sa ibabaw yung oil. Oil yan siya. And then, rice. Nakalimutan ko nga sana pala yung itlog na nilaga. Nilagay ko sa gitna para kahit papano kumulay at kumapit yung ibang lasa. Nilagyan ko siya ng kaunting onion sa ibabaw. Ayan. Para habang nag-i-steam siya, mag-i-smell something fishy yarn. No. It's smell biryani. Nilagyan ko rin siya ng dairy cream sa ibabaw. So, ayan. Wala tayong parang parang oil sa arabo. Kalimutan ko na. So, ayan na. After 30 minutes, ito na nga pala yan. Natapos ng aking biryani. Binubuhos na natin sa malaking bila. Oh my God. For the first time in the Philippines, nakagawa tayo ng biryani. Chicken biryani. So, sa susunod ulit, gagawa tayo. At mas i-enhance natin yung lasa kasi medyo sa panlasa ko parang kakaunti lang inalagay natin sa mga powder. Kailangan mas damihan natin para mas lumasa at kailangan ng lemon talaga. Medyo maasim siya na maalat na matamis. Ganon yung lasa ng biryani. Tapos mabango yung amoy nito dahil nga sa cinnamon at sa star anise. Yun, tapos lalo na yung amoy ng biryani and garam masala. Ayun. So, nahalo-halo nga natin para at least yung sarsa, yung iba is kumapit sa mga hindi natabunan ng sarsa ang kanin. Ayan. Tapos tinapingan natin ng sibuyas. Konti nga ng sibuyas na naluto ko eh. Sa susunod, magluluto ko 20 pieces na sibuyas. Para marami tayong mailagay na toppings. At saka, kung meron pa tayong, hindi ko alam kung anong tawag dun eh, peanut na parang manipis siya na oblong. Piniprito yun, tapos nilalagay din sa ibabaw pang toppings. Masarap yan. Tapos, ang kapartner niyan is yung yogurt na may pipino. Hindi ko na napakita pero ayan. Habang kinakain ko siya, ayan, makikita nyo sa video, doon ko siya sinasausaw. So, ayan, ang sarap kumain, guys. So, salamat nga pala sa panonood ulit ng aking video. Sana may natutunan kayo. So, gayahin nyo lang, guys, kung gusto nyong mag-DIY biryani sa inyong bahay. Yan lang, guys. Bye!